Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jet Girl Servida at ngayon ay tatalakayin natin ang isa sa napapanahong paksa. Ito po ang Futures Thinking and Strategic Foresight in Education. Sa panahong mabilis na pagbabago, paano nga ba tayo naghahanda sa mga posibleng kinabukasan ng edukasyon? So, yan po ang ating susubukang sagutin pagkatapos ng araling ito. Simulan po natin ang ating talakayan sa unang slide, Living in a VUCA World. Now, simula noong 1980s, ginamit na po ang konseptong VUCA upang ilarawan ang mundong ating ginagalawan. When you say VUCA, volatile, uncertain, complex, at ambiguous. Halimbawa nito sa ating konteksto ay ang sunod-sunod na pagbabago sa curriculum tulad ng paglipat mula sa BEC patungong K-12, tapos matatag. Tapos mayroon na namang ibang revision. That's for volatile. Uncertain in the sense na yung mga senior high school natin, uncertain sila kung ano ba, matatanggap ba ako kaagad sa trabaho o kailangan ko bang mag-proceed sa college. Complex in the sense na minsan nag-overlap ang mandato ng DepEd, CHED at TESDA. At maging ang pagpapatupad po ng MTB, MLE ay ambiguous noong una. Lahat ng ito ay nagpapakita ng kaguluhan at hindi tiyak na direksyon. Ngayon, sinasabi po ng maraming futurists na hindi na po sapat ang VUCA. Marami na pong nagbago. Yung mga nakasanayan natin before ay maaaring hindi na maging applicable ngayon. Yung mga alam nating totoo noong una, maaaring ngayon ay hindi na. Kaya humanap po sila ng bagong modelo upang ipaliwanag ang lahat ng ito. Kaya pumasok na tayo sa Bunny World. When we say Bunny, ito po ay brittle, anxious, non-linear, and incomprehensible. Ito po ay mas masalimuot. Brittle in the sense na noong bago ang pandemya, iniisip natin na supreme ang face-to-face learning, na parang ito ang pinaka-the best. But nung dumating ang pandemic, boosh, hindi pala supreme, hindi pala king ang face-to-face learning. Kasi hindi siya applicable noong time of pandemic. Anxious in the sense na noong kahit bago pa man nagka-pandemya, meron na tayong iba't ibang mga mental health issues. Naalala ko pa nga noon na kumati lang konti yung lalamunan ko. Parang napraning na ako, nagmumug na ako ng mainit na tubig, ng suka, para matanggal yung kati kasi iniisip ko na baka may COVID na ako. So, naging anxious ako noong time na yon. Tapos, meron ding mga senyales na ang mundo ay hindi linear or predictable. Tingnan natin ang resulta, halimbawa, ng Pilipinas sa PISA. Mababa kumpara sa mga karatig bansa natin, di ba? Malinaw po na kailangang may baguhin tayo sa ating sistema. Now, navigating this chaotic world, napaka-negative naman pakinggan, pero totoo naman siguro, di ba, na sa mundong puno ng kaguluhan, kailangan hindi na tayo umasa sa ating mga nakasanayan. Kailangan mag-rethink na tayo ng ating mga estratehiya, mag-adapt ng mga bagong paraan at bumuo ng mga coping mechanisms na makabago at akba sa panahon. Ibig sabihin, hindi na po sapat ang business as usual. Now, paano kung lumala ang tensyon sa West Philippine Sea at humantong ito sa digmaan? Ano kaya ang magiging epekto nito sa edukasyon? Paano naman kaya kung magkaroon ng nationwide earthquake? Kung sa Bisaya pa, simbako, knock on wood, di ba? Handa ba tayo? Handa ba ang ating learning delivery? May backup plan na ba tayo? So, sa lahat ng mga questions na ito, Futures Thinking ang nagbibigay sa atin ng kakayahang hindi lang magplano, kundi maging agile at resilient na rin sa harap ng sakuna. Now, ano ba ang Futures Thinking? Ayon sa Asian Development Bank, ang Futures Thinking ay ang kakayahang mag-anticipate ng mga pagbabago at maghanda sa mga posibleng senaryo. Ang layunin nito ay hindi lang hulaan ang hinaharap, kundi gamitin ito para makabuo ng matalinong desisyon ngayon. Ano ba ang mga features ng Futures Thinking? Mayroong 4 na pangunahing katangian ang Futures Thinking. Number 1, long-term outlook. Hindi lang pang short-term ang ating plano. Tinitignan natin, ano kaya ang magiging posisyon ng school namin 5 years from now? Or more than that, 10 years from now, 20 years from now? Multiple possibilities, maraming futures, hindi lang isa. What if hindi mag-work ang mga plano namin? Anong gagawin namin? Or what if ganito lang kami?
Or what if mas mag-boom pa yung school namin? So, titingnan natin ang iba't ibang possibilities. Critical and imaginative, pinag-uugnay ang datos at imahinasyon. Of course, sa research, alam natin na ang ating mga desisyon dapat ay nakabase sa mga datos. I think ito po ang isa sa mga mandato ng bagong CHED Commissioner na si Dr. Shirley Agrupis na dapat data-driven ang paggawa ng mga desisyon. And values-based, ano ang makatao at ethical na hinaharap, hindi lang kung ano ang malamang mangyari. Now, pumunta tayo sa strategic foresight. Ang strategic foresight ay bahagi ng future thinking. Isa itong process upang makagawa ng mga desisyon ngayon base sa hinaharap. Okay, so dito sila nagkakaiba. Ang future thinking is thinking about the future. Ano kaya? Ang strategic foresight ay still thinking about the future but what we can do now. Ano ang magagawa natin ngayon? Na sa edukasyon, ito ay tutulong sa mga leader na gumawa ng policy na hindi lang reaksyong tugon kundi proaktibo na rin. Dito po sa strategic foresight, may dalawang tools po tayo na maaaring gamitin. Ito po ang Futures Triangle 2.0 at saka Scenario Building. Now, ano ba ang Futures Triangle? Ang Futures Triangle ay isang kasangkapan upang maintindihan natin kung ano ang humihila sa atin patungo sa hinaharap. May tatlong bahagi po ito. One is Pool of the Future. Ito po yung vision na nais nating marating. Ano ba ang ating vision para sa ating school in the next 5 years, in the next 10 years? Pag sinasabi naman natin na push of the present, ito po ay ang mga trend na nagtutulak sa pagbabago. So, ngayon, meron na tayong AI, meron na tayong flexible learning. Yan. So, yan ang mga trend na maaring makatulong sa atin upang makamit ang pool of the future. And last is the weight of the past. Ito ang mga hadlang o inertia ng nakaraan. Ginagamit ito upang masukat ang ating posisyon at malaman kung paano tayo gagalaw. Ano bang mga halimbawa ng weight of the past? Siguro yung bureaucracy, yung pagka-close-minded ng mga administrators. For example, sa Pool of the Future, ini-envision natin na maging green university or green higher education institution yung school natin. Pero sa weight of the past, yung mga administrators natin siguro sasabihin nila, wag yan, gastos lang yan. Yan. So, ito pong tatlo ay mayroong interplay sa ating strategic foresight. Kapag sinasabi naman natin na scenario building, ito po ay ang teknika kung saan gumagawa tayo ng iba't ibang scenario. Gumagawa tayo ng iba't ibang istorya kung ano ang magiging future or kinabukasan ng ating school. Now, dito sa scenario building, may 4 po tayo na tinitignan. Ito ay ang preferred, integrated, business as usual, at disowned. Okay, isa-isahin natin. Una ay ang preferred. Ito ang hinaharap na nais nating makamit. Ito ang future that we want. Diba? Pag sinasabi nating integrated, pinagsasama ang realidad at mithiin. Bale, 50% siguro siya ng preferred at 50% ng business as usual. Pag sinasabi nating business as usual, as is, ganun pa rin ang school natin. And the disowned, ang ayaw nating kahantungan. Okay, so gamitin natin sa isang example. For example, di ba sinabi ko kanina na scenario building is gagawa kayo ng full story, full narrative about your school. Since limited lang po yung oras natin, siguro tignan na lang natin yung enrollment. Okay. Sa story natin sa ating preferred future, sinabi natin noon na magdodoble ang ating enrollment from 2,000 pagdating ng 2030 mag 4,000 tayo. Yan yung the future that we want. Yan yung gusto natin. Pag sinasabi nating integrated, siguro from double, siguro kahit 50% lang siguro ng ating vision ang makamit natin. Hindi tayo nakarating sa preferred, pero hindi din tayo nagstay
sa business as usual. Pag sinabi natin business as usual, ganun pa rin. 5 years from now, 2,000 pa rin ang ating enrollment. And the last one is the disowned. Ito yung ayaw nating mangyari na bigla na lang nag-close. Nag-close ang eskwelahan. Wala nang nagpa-enroll. So, yun ang 4 na mga scenarios na binibuild natin dito sa scenario building. I know na ang iba't ibang mga universities ay tinitingnan itong Features Triangle 2.0 at ang scenario building. Isa to sa mga tools na ginagamit nila sa paggawa ng kanilang strategic development plan. I've seen one sa pinagmasteralan ko dito na ginamit nila itong dalawa, Features Triangle 2.0 at Scenario Building. Sa Strategic Foresight, mayroong 6 P's tayo na tinitingnan upang tulungan tayo na makabuo ng successful na plano. Una po dito ay ang preparation. Ano ba yung natutunan natin sa past disruption? So, example nito sa education ay ang learning recovery programs after COVID-19, di ba? Mantikin mo naman. Module. Bigay tayo ng module pero hindi natin sure kung mayroong natutunan ba ang ating mga mag-aaral. So, kailangan na gumawa tayo ng learning recovery program. Perceptions. Ano ba ang trends na nag-shape ng ating education ngayon? Alam natin na gumagalaw na ang AI integration at ang digital transformation. Sa prospection, what features are possible or emerging? Okay, so ang TVET or ang TESDA ay nagre-redesign na based on labor futures. Probing, are our ideas realistic and context ready? So, gaano na ba tayo kamarunong when it comes to hybrid learning? Alam na ba natin talaga kung paano patakbuhin? Kasi noong time ng pandemya, medyo parang napilayan tayo na anong gagawin natin, paano ito? Then nakagawa tayo ng synchronous and asynchronous hybrid. Pero ang tanong is, how much do we know about these processes? Prototyping, can we build and test something small now? Siguro ang isa sa mga examples nito ay ang micro-credentialing ng UP Open University. I have tried enrolling in this one. Nag-take ako ng course for, 4 weeks yata yon. Tapos binigyan po ako ng parang certificate. Diba? So, magagamit po yon sa siguro pag-improve ng inyong knowledge about a certain aspect. Kasi yung tinake ko noon ay ang technology for teaching and learning na course kasi I was teaching also that here sa school na pinagtatrabahuan ko. So, yan. Hindi naman siya yung kailangan pag-aralan mo ng 4 years. Kaya nga tinatawag siya na micro-credentialing. Then, planning. How do we get from here to there? So, nakita na po sa EDCOM Report 1, EDCOM Report 2, kung ano-ano ba ang mga dapat nating baguhin, ano ba ang dapat nating i-improve. So, I know that CHED, DepEd, and TESDA are working really hard para makabuo ng solid na plano upang tugunan itong mga problemang kinakaharap natin ngayon. Okay? So, yun. Now, bakit ba mahalaga ito sa edukasyon? So, siguro naman nakita na natin based sa discussion kung ano ang kahalagahan ng futures thinking at strategic foresight. Mahalaga siya para sa curriculum resilience. So, kailangan ihanda ang mga estudyante sa mga trabaho at hamong hindi pa umiiral ngayon. For example, what if yung mga blue-collar jobs mapalitan na ng AI, 'di ba? Ganon. So, dapat ihanda natin ang ating sarili. Ihanda natin ang ating curriculum para sa ating mga mag-aaral. Pangalawa ay para sa policy innovation. Kailangan ng foresight para maunahan ang mga disruption tulad ng susunod na naman na pandemya, di ba? Or AI, ano ang magiging role ng AI 20 years from now, 30 years from now. At ang pangatlo ay ang inclusive participation.
Kailangang isali ang mga guro, mag-aaral at komunidad sa pagbuo ng kinabukasan ng edukasyon. So, hindi lang po dapat nagre-rely lang tayo sa anong gusto ng DepEd, anong gusto ng CHED. Dapat makilahok din po tayo. So, I guess yun lamang po ang aking report. Maraming salamat sa pakikinig. Naway ang ating pagtalakay sa Futures Thinking at Strategic Foresight ay makatulong sa ating layunin na gawing mas handa, mas matatag at mas makatao ang sistema ng edukasyon sa harap ng pagbabago. Magandang araw po.